Pag-ibig mo, Yahweh, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin, ang katapatan mo'y laging sasambitin. Sabi mo, O Yahweh, isang kasunduan, ang iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo'y mamamalag. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. No more let sin and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow. For us the curse is found. For us the curse is found. For us the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Diyos, ang aming mga puso ay tunay nagagalak na kayo ay papurihan at pasalamatan sa hapong ito, sa inyong kabutihan at sa mga biyayang ipinagkaloob niyo sa amin. Tulad po ng aming kagalakan sa paghihintay sa araw ng inyong kapanganakan. Yes. Maraming salamat din po sa pag-iingat at sa patuloy na pagmamahal ninyo sa bawat isa sa amin. Amen. Patawarin po sana ninyo kami sa aming mga kasalanan. Linisan po ninyo ang aming mga puso at isipan upang lubos naming maunawaan ang mensaheng nais ninyong iparating sa amin. Yes, sa aming pamanambahan, patuloy po namin nyo po kaming gabayan. Amen. At bawat gagawin namin po ang aming hangad ay na aming mga puso ay tanging pangalan nyo lamang ang maitaas. Yes. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon po. Sa pangalan po ng ating Panginoon, wini-welcome ko po kayo sa Kaniyang presensya ngayong hapon. At nais nating pasalamatan ng Diyos sa ating mga bisita ngayon mula po sa mga manggagawa ng kapatid na Kuya Teddy Del Rosario. Nais natin muli silang i-welcome. Pwede bang hilingin na tumayo ang kanyang mga manggagawang kasama ngayon? Salamat. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat. Sila po ay ang kapatid na John Dumlao. Yan. Si kapatid na Omar Lozano and Carlito Banyares. Yan. Salamat po. Purihin ang Panginoon sa inyo pong pagdalo ngayong hapon. At ito po ay bunga ng pagbabahagi ng Ebanghelyo ng ating mga kapatid na mag-aaral sa Evangelism Explosion. So, salamat po. Ang dalangin po namin, maranasan po ninyo ang Panginoon sa ating pagsamba at babalik-balikan po ninyo. Hindi lang isang beses, kundi maging bahagi ng inyong buhay at inyong paglago ang ating pong pagsamba. Kung wala na hong ating kikilalanin sa ating pong kalagitnaan, tayo pong lahat ay tumayo at ibahagi natin ang pag-ibig ng ating Panginoon habang tayo po ay umaawit at nagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Magandang hapon po sa ating lahat. Merry Christmas po
sama-sama po tayong pagbati ng Merry Christmas sa bawat isa. Makipagkamayan po tayo. Hallelujah! Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another New Year start. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another New Year start. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another New Year start. And may the spirit of Christmas always be our heart. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another New Year start. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Muli po, Merry Christmas sa bawat isa. Sama-sama po tayong umawit at magpapuri salamat. In Jesus' name we pray, Amen. Tayo po'y makakaupo na. Parang gusto nyo pang umawit, ano? Ganyan talaga yan. At ang ibig sabihin, bukas dumalo po kayo sa ating pong pangatlong gabi ng ating pong simbang gabi. So, sana mabuo po natin yung gabi-gabing pagsamba natin sa ating Panginoon bilang paghahanda. Nais din nating kilalanin ang pagdating ng ating kapatid na Benedicto Crisostomo. Galing pa ho sa Libya yan. Kaya Kuya Benedict, siya po ay nakatatandang kapatid ni Pastor Ador Crisostomo. Kaya salamat sa Panginoon. Welcome na welcome po kayo, kapatid na Benedict. Kapatid po ni Pastor Crisostomo, Ador Crisostomo. Kaya purihin ang ating Panginoon. At para po sa ating pong mga pahayag, titingnan lang ho natin yung mga mahalaga this week upang sa ganun mabigyan daan natin yung ating pong pakikinig sa pag-awit ng ating koro. Marami po silang inihanda para sa atin at para sa Panginoon. Pakitingnan po yung ating pong ginagawang gabi-gabing pagsamba. Sino ho ang nakadalo nung first night? Itaas ang kamay. Aba. Okay, yung second night, nako, kumonte. Okay, yung bukas kaya, sino ang dadalo bukas? Itaas ang kamay. Praise the Lord. Kayo pa rin, ha? Salamat sa Panginoon. At yan, pakitingnan na lamang po. And of course, yung napakahalaga po, yung ating konsyerto rin na gagawin. Ang konsyerto po ng ating chancel choir. Yan po ay sa December 24 na. Dalawa daw ho ito, yung matinee at saka yung 6 o'clock and 3 o'clock. Meron ho bang representative mula sa ating pong chancel choir para tayo po ay aniyahan? So tayo ay tumugon sapagkat ito po ay gawain ng ating iglesia. Sa pangunguna po ng ating chancel choir. December 24, yan po ay next Saturday sa dulo po gagawin. Unang dalawang presentation po yan, alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi. Yan, yung detalye po ay nariyan po sa ating pong talaan.
So ang iba't ibang mga meetings and regular ministries, pakitingnan na lamang po upang ito ay inyong pakilahukan at ipanalangin. Siyempre, okay, meron bang panawagan ng ating mga kabataan para sa Christmas Institute? Ang ating pong Christmas Institute ay shinorten. Instead na 26 hanggang 30, ito po ay 27 na lamang hanggang 30. So, yan po, para po sa inyo pong kabatiran. Para po sa mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan. Narito po, nais natin silang batiin, awitan at pagpalain. Sa araw na ito, Disyembre 18, ang kapatid na Angelina Atanasio, happy birthday Cynthia Basinga, Arman Aquino, Rowena Castillo, Rica Jean de los Santos, Lita Pagtakhan, Marcos Gabriel Raimundo, at sa bukas, Jobito del Rosario Jr., Roderick Allen Reyes, Erwin Gonzaga Sr., Dean Earl Marundan, Evangelisa, Isaiah Emmanuel Crisostomo, and Herbert Macapanas. December 20, ang kapatid na Elizabeth Rebecca Perez, Atina Marie Atanasio, Anserina Mercado, Marisa Odarbe, Stephens John Supitran, Joy Wagayen, Caleb Christian Cruz. December 21, ang kapatid na Janiel Basinga, Sharon V. Mendoza, Daniel De Leon, Zachary James Santos, Lovely Joy Cabangan, Rihanna Joyce Reyes, and Christian Fer Rosales. December 22, ang kapatid na Noel Ignacio, Leonardo Mercado III, Rambert Crisostomo, Jeremiah Habuneta, Vito Kaiser Romance Reyes, Jeremiah Leo Cosicol, and Romeo Cainag. December 23, ang kapatid na Justin Bethany Aguilar, Pamela Josep, Gaben Joseph Bunyi, Mary Grace Pablico, Belinda Villanueva, Lauren Joy del Rosario, Luis Pocholo Santos, Victoria Pablico, Joanna Cruz. December 24, Disperas po ng Pasko, Cristia Joy Latunero, Jessie Aquino, Kimby Blanco, Amparo Mabuti, and Ruth Ann Reyes. Sa mga nagdiriwang ng anibersaryo po ng kanilang kasal, ang kapatid na Rodolfo and Rima Hieronimo, Daniel and Catherine Gonzaga, December 19, Joshua and McKay Kwan, Leslie and Elaine Grace Cruz. December 20, ang kapatid na Billy and Judith Ines, Jason and Raquel Huntilano, Bernie and Marie Grace Cerquinia, Marino and Robian Manzano, and Noli and Henny De Leon. Sa December 21, ang kapatid na Bernie and Marilu Jacinto, Charlie and Maricel Cuebelias Jr. At sa December 22, ang kapatid na Sir Alan Jule and Rina May Cruz, Pedro and Erlinda Adrales. Sa lahat po ng hindi tinawag, kayo po'y kasama sa amin pong babatiin. Tayo pong lahat ay tumayo habang inaawit po natin ang Make Me a Servant. Magpipraise sa atin si Pastor Ador Crisostomo. Servant, Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa bawat buhay at nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal. Panginoon Diyos, sa inyong mga anak, nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan,
Patuloy mo silang pagpalain. Patuloy na pagkalooban ng kalakasan at kalusugan sa kanilang pananampalataya. Patuloy na makita sa kanila ang bunga nito ng may pag-ibig sa kapwa at sa inyo. Gayon din sa mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary, ipagkaloob mo po ang patuloy na maalab na pagmamahalan at gayon din ang pagkakaisa sa loob ng tahanan. Sa lahat ng ito, Diyos, sa hapagkainan ay patuloy na maranasan ng kasaganaan ng pagkain sa hapagkainan at maging ang inumin tubig. At anuman ang kanilang mga pangarap pa, O Diyos, na nais nilang maabot, nais nilang marating, tulungan mo sila, Panginoon, gabayan niyo po sila. Sa lahat ng ito, marami pong salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Salamat po. Bago ho natin kukunin ang ating pong kaloob para po sa paggawain ng ating iglesia, isang mahalagang pahayag na ang nais nating ipahabol. Taon-taon po ang ating iglesia ay nagpapadama ng kanyang pag-ibig, pag-ibig ng Panginoon sa mga sponsored children po natin. Ito yung tinatawag natin gift-giving, yung White Christmas. At marami po sa atin ang binigyan ng Church and Society ng mga sulat na upang tayo ay tumugon. Padala po kaagad yung mga sulat na yan at yung nais tumulong sapagkat malaki pa po yung ating kinakailangan na i-raise para maabot natin ang maraming pamilya na ating pinaglilingkuran. Mag-abot po tayo at tumulong. Mamaya ho sa ating pong second na offering, pakilagay lamang po sa envelope para sa ating pong Church and Society. Ilagay nyo lamang po yung handog na yon at ito po ay ipagkakalob natin sa ating mga sponsored children. Yung mga nagdaraw po natin, mga kababayan, dito sa Taytay, atin po silang aabutin sa pamagitan ng ating mga kaloob. Kaya salamat po, ngayon pa lang, sa nagpapasalamat na po kami sa inyo pong pagtugon sa ating pong panawagan. Salamat po. Tayo po'y manalangin. Narito, O Diyos, ang handog ng inyong mga anak. Pakikibahagi para po sa pagawain. Pagpalain niyo po ito, O Diyos, at maging bahagi ng mas malawak na pagawain po ninyo para po sa inyong paghahari.
At inyong ibalik sa lahat ng mga nagkaloob ang pag-uumapaw ng kagalakan, ang biyaya ng katagumpayan sa kanilang mga buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang pang-apat na linggo sa panahon ng pagdating. Tulad ng mga pastor sa Bethlehem, aking pantas, kasilangan, tayo naman Ang kandila ng pagdatal ay nagpapaalala sa atin sa pangako tinupad. Ang ikalawang kandila ay nagpapaalala sa atin ng halimbawang kung paano ang tunay na kahulugan ng kapayapaan sa ating mga buhay. Ang ikatlong kandila ay nagpapaalala sa atin sa walang hanggang pag-ibig at malaking kagalakang dala ni Jesus sa kanyang pagsilang. Ang ikaapat na kandila ng pagdatal ay sa ating sisindihan upang tayo maliwanagan ng tayo kanyang tinawag upang maglingkod. Ang kanyang buong buhay ng ating natutuhan ay isang buhay na pag-ibig na puno ng paglilingkod sa kapwa. Siya ay naglingkod para sa iba, lalo na sa mga higit na nangangailangan. sa ating panahon, ngayon na humihingi ng paglilingkod para sa iba. Ating ihanda ang ating sarili sa pagkakaloob ng ating mga kayamanan, oras, talento, at maging ang ating buhay kung kinakailangan. Aming Ama, sa iyong pagkakaloob ng iyong anak sa amin, tulungan kaming ipagkaloob naman ang aming sarili para sa iba. Bayaan ang pag-ibig ay magkaroon ng kapahayagan sa pamamagitan ng paglilingkod. Tinatanggap ka namin at ang iyong hamon upang humayo at maglingkod. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng aralin mula sa Lumang Tipan, mula sa ikalawang aklat ng Samuel, Kabanata 7, mga talatang 1 hanggang 11 at 16. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ni Yahweh, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakita mong nakatira ako sa tahan ng Cedro, ngunit ang kabanatipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan,
Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat si Yahweh ay sumasa iyo. Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ni Yahweh kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel? Wala na akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon tolda pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sino mang hukom tungkol sa tahanang Sedro na dapat kong tirahan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ni Yahweh. Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa ang mandako at lahat mong kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom sa kanila, magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong si Yahweh ang nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kaharian ay di mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono. Ang ikalawang pagbasa ng ating aralin mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanong nagkakatipon sa lungsod ng Roma. Kabanatang 16, mga talatang 25 hanggang 27. Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Jesucristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon. At sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa isang Diyos ang marunong sa lahat, sa Kanya iyukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Magsitindig pong lahat bilang paggalang sa pagbasa ng Ebanghelyo. Ebanghelyo ay masusumpungan sa sulat ni Lucas, Kabanatang 1, simula sa talatang 26 at magtatapos po tayo sa 38. Atin po itong babasahin ng sagutan. Lucas, Kabanatang 1, talatang 26 hanggang 38. At ganito po ang ating matutunghayan. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea. Sa isang dalaga na pangalan ni Maria, siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Tumihal sa kanyang pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niya. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at magkakanganak ng isang lalaki at tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kaniyang amang si David.
Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Papaanong mangyayari ito? Gayon ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lilinihin ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kaniyang katandaan. At ngayoy 6 na buwan na ng kaniyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sabay-sabay tayo. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang salita ng Diyos na nagpapabago sa ating mga buhay, purihin ang kaniyang pangalan. Amen.
Let earth receive her King. And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. And heaven and nature sing. The prophecy is fulfilled. The long-awaited Messiah has entered our world in the fragile form of a child. Salvation is created, lives are changed, and the beginning of God's ultimate plan has begun. This celestial child in the manger has an eternal vantage point, and his kingdom shall never end. Behold, a virgin shall conceive. And shall call his name Emmanuel. God with us. God with us. God with us. She was a young girl, frightened by a visit from an angel. The message was at once unbelievable and stunning. You have found favor with God, Mary, and you will conceive in your womb and bring forth a son. And you will call his name Jesus.
Joyful Spirit, wilt thou within me in this moment and for all time. Your arms is strong, your patience long. You fill the hearts of the hungry. To those who fear, you will draw near and live the lives of the lowly. From Abraham, the promised land, your hands extend now in mercy. Part of everything heart of your Son is within me, and the heartbeat of hope still rejoicing within me. In this moment, this holy moment, I magnify you, O Lord Most High. Joyful Spirit, wilt thou within me in this moment and for all time. In this moment and for all An angel, a message from God, and then a multitude of singing angels in the skies, proclaiming the miracle of God's love. It came upon the midnight clear, that glorious song of old. Lift up your heads. Lift up your heads. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Shepherds, Behold, our God is with us. Among us, great the
While the child slept quietly on the hay, in the stillness of a silent night, he came to us, to give us peace, to give us hope, to give us life. Could it be that as he slept, even then, he thought of the destiny which awaited him? the heavens declare praise. Rejoice, people of the light, your day has come. Awaken from your sleep, hurry, shepherds, and run to the manger. Rise, shepherds, and listen to our joyful message.
the Christmas child grew to manhood, fulfilling his Father's plan of bringing salvation and light to a dark world. As we celebrate the miracle of Christmas, we also celebrate the miracle of why God sent his Son to earth. We worship Christ not because of his birth in Bethlehem, but because of his life and sacrifice. He grew up before him like a tender shoot and like a root out of a dry ground. God's love for us is at the very center of why he sent Jesus. From before creation to eternity, Christ is the incarnation and fulfillment of God's plan for bringing abundant life to all. The earth with fingers of a child.
Father God, your love is amazing and overwhelming. It fills our hearts with joy. You came to us clothed in the form of a tiny child to clothe us in abundant and eternal life. May we respond by preparing room for you in every area of our lives, worshiping you as wonderful counselor, Everlasting Father, Prince of Peace, and the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. rejoice in his love. And he shall reign forever and forever. The love of God that came to earth 2,000 years ago when he sent his Son is still touching our world today. God comes to us in simple things: a baby's cry, a bright star, a mother's love. Holy Father, thank you for coming into our lives then and now. We sing the good news. God is with us.
Aba, napakaganda po ng awit ng ating Vesper. Wala po bang masigabong palakpakan para sa ating Panginoon? Ang maganda nito ay tayo po lahat ay tumayo at palakpakan po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Salamat po. Maaari na po kayong maupo. At siguro may final bow pa ang Vesper mamaya o last na yun. Ayun na yun. Napakaganda po ng awit. Parang ayoko na magsalita eh. Kasi yun na yun eh. Yun na yun ang sermon ng Panginoon. Kung natatandaan ninyo ang ating lectionary, yun ang pinakamagandang mensahe sa lahat. Nung si Maria ay kinausap ng Gabriel Anghel na ito, at binigay sa kanya ang the good news. Ang good news ay gagamitin siya ng ating Panginoon, kaya ang tawag sa kanya ay blessed. Hindi among all women, kundi isa sa mga pinagpala sa babaeng lahat. Ang tawag ng ating Panginoon doon ay ikaw ay pagpapalain. Naandun yung favored ng ating Panginoon sa kanya, sapagkat sa kabila ng mga pangyayari sa buhay nila ay ang napakagandang mensahe na nakita natin dito, at yung rejoice natin ay yung pagsunod ni Maria. Hindi man Maria ang ating pangalan, hindi man Jose ang ating pangalan, kundi inaatasan din tayo ng ating Panginoon sa narinig natin kanina na napakagandang awit. Para akong nasa langit, umaawit ang mga anghel na kakulay pula. At ang message doon ng ating Panginoon, just like Mary, go and say yes. Na ikaw ay magamit ng ating Diyos na ito para yung salvation na ito ay mangyari nawa. Ang sabi ni Mary, yes. Kaya yung blessed doon sa Tagalog ay matuwa ka. Sa kabataan sa panahon ngayon ay smiley character. Yun lang naman yun eh. Smile. Smile. Yun lang naman kasi si Mary lungkot na lungkot dahil sa mga nangyayari sa paligid niya at sa kanila. Yung smile doon ay smile yun para sa mga taong nagugulumihanan, nalilito, nalulungkot, punong-puno ng problema, sa mga may sakit, sa mga di malaman ko anong gagawin sa buhay. Yun yung smile. Pangalawa, yung kinalulugdan. Doon sa mga kinalulugdan, hindi lang yung sa mga holy, sa mga banal, sa mga active sa church, sa mga napakagaling magsalita sa pulpito, na mga akala mo kung sino pagbaba sa pulpitong ito. Pero yung nalulugod ang Diyos doon sa mga naapi, na mga nalulungkot, sa mga walang kaya, hindi makapagsalita, hindi makapaggawa ng mga bagay tungkol sa mga bagay na siya ay maitataas niya ang kanyang sarili, kundi ang lugod na ito ay doon sa mga kaawa-awa, sa mga aba, sa mga apiit na lulungkot, sa mga may sakit. Yun ang salitang lugod para sa kanila. Ganun si Mary. Therefore, kung tayo pong lahat ay may mga ganoong pangyayari sa buhay natin, huwag kayong mag-alala. Ang good news din ng ating Panginoon sa inyo ay ganun din. Nalulugod din ng ating Diyos, at ang isa pa rin ang greetings niya, smile. Matuwa ka, pinagpala ka. Yung blessed doon sa Tagalog ay matuwa, sa Ingles ay happy. Hindi po ba doon sa Matthew chapter 5, blessed, matuwa ka. Yun ang ginamit ng ating Panginoon. So, ano pa ang ginagawa natin? Ayon sa awit na binigay sa atin ng best, napakaganda ng awit nila. Go, tell it
on the mountain. Yung mountain dyan, yung mga mahihirap puntahan. Ang mountain dyan, yung mga mahirap umintindi. Ang mountain dyan, yung mga taong hindi pa nararatingan ng mabuting balitang ito. Anong sabi dun sa Roma sa mabuting balita? The hidden gospel mismo ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sabihin natin ito sa kanila, ang hiwaga ng kaligtasan. Magpapagamit tayo at lagi lang natin sasabihin, yes, Lord. Yun lang ang tanging sinabi ni Mary. And it is a true worship. Mahirap mang sumunod sa ating Panginoon. Yes, Lord. And it is a true worship. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Pakinggan po natin ang sinasabi ng banal na aklat. Ang pagpuri ay yukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo, maghandog ng mga alay. Mga kapatid, balik natin sa Panginoon ang kabutihan sa magitan ng ating mga kaloob na ikapu, pag-ibig, pangako at salamat at para po sa ating mga retired workers. Full heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Aming Diyos,
tanggapin mo ang aming mga kaloob, kapahayagan ng aming pagpapasalamat, ng aming pagluwalhati, pagdakila, at aming pagmamahal sa iyo. Maluwalhati ka at malugod ka sa pamagitan ng mga handog na ito. Tunay na kami ay nagpapasalamat dahil napakabuti mo sa amin, mahal na mahal mo kami. Hindi mo lang ibinigay ang iyong sarili sa amin, kundi ang lahat ng aming mga pangangailangan ay iyong tinugunan. Panginoon, pagpalain mo ang mga handog na ito, ang bawat isang nagkaloob, ang aming buhay, ang aming pananampalataya, ang aming mga hanap buhay. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Oh, sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Amang Diyos, salamat po sapagkat sa kapahayagan sa banal na kasulatan ay tunay na nangyayari at nagaganap ang lahat ayon sa iyong itinakdang panahon, ayon sa iyong panukala, na ang sangkalangitan na iyong nilikha ay nangusap sa kasaysayan ng sandaigdigan. Kayo po ay nagpahayag ng iyong maluwalhating pagdating. At kayo po ay humirang at pumili ng mga taong karapat-dapat. Mga taong may busilak na puso katulad ni Banaya, katulad ni Jose. Pinili mo sila, tinawag mo sila, hinirang mo sila, nang sa gayon ay ipagdiwang ang dakilang pagdatal ng aming dakilang mananakop, ang aming Panginoong Jesucristo. Narito po kami, nakaluhod, ang iba'y nakaupo, iba'y nakatayo, patuloy na dumudulog sa iyo, nananalangin, nagpapasalamat, nagtatalaga ng aming mga buhay. Tanggapin mo po, O Diyos, ang mga haing buhay na ito. Maging katanggap-tanggap ang mga pagtatalagang ito. Nang sa gayon kami rin ay matutulad sa inyong mga tinawag at mga pinili upang magpahayag ng mabuting balita sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, sa iba't ibang dako. Hipuin mo po ang bawat puso namin na ang Kapaskuhan, O Diyos, ay panahon ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagpapatawaran.
pagtanggap ng mga kahinaan, pagkakaisa, nang sa gayon ang liwanag ng inyong mukha ay mamasdan sa kabuuan ng aming mga tahanan, ng aming iglesia, at sa lipunan na aming pong kinabibilangan. Narito rin kami, O Diyos, nagpapasalamat sapagkat ginawa po ninyo na ang buhay na aming pong taglay ay maging makulay. Inyong binuhay, Panginoon, ang katangit-tanging pag-asa sa magitan ng mabuting balita. Panginoon, salamat sa mga biyaya. Salamat sa mga natanggap na regalo at marami pang iba. Salamat sa pinadakilang handog po ninyo sa amin ang inyong pagparito. Gayon din ang aming kahilingan, Panginoon, sa aming mga kasama, mga kapatid, mga kababayan, na may mga karamdaman sa oras na ito. Kapatid na Larry Reyes, Pastor Rodolfo Garcia, Kahemi Esquera, at marami pang iba, O Diyos, na nararatay sa banig ng karamdaman. Tulungan mo po sila, Panginoon. Pagalingin, palakasin, ibangon, at bigyan ng kalusugan. Maging ang mga nangihinang mga katawan ng inyong mga anak, mga nanlulupaypay dahil na rin po sa mga problemang kinakaharap, mga pagsubok ng buhay, kawalan ng hanap buhay. Lord, idampi niyo po ang inyong mapagpala at makapangyarihang mga kamay sa kanilang mga puso. Maibsan ang anumang takot, ang mga pangamba ng buhay. Palitan mo po ng pag-asa, kaaliwan, at pagtatagumpay. Sa mga tahanang dumaranas din, Panginoon, ng iba't ibang kahirapan, sigalot at ibang mga di pagkakaunawaan, tulungan mo rin sila, Panginoon, na magkaisa, magmahalan, at malampasan ang anumang mga alalahanin. Maging sa aming minamahal na iglesia, ang Taytay United Methodist Church, sa mga darating na mga araw na mga gawain ng pagsamba, simbang gabi, mga party, fellowship, Panginoon, ito po ay maging makahulugan sa lahat, lalo na po ang concert ng Chancel Choir. Maging kaaya-aya, mga mensahe na marinig, na lalong magpapakulay, Panginoon, ng inyong dakilang pagdatal. At maging ang mga white gifts, Panginoon, pagbibigay sa mga nangangailangan, tunay na ito ay makatulong at mahayag na kayo po ang Diyos na nagmamahal sa lahat. Gayon din po, Panginoon, dalangin din po namin ang aming mga obispo, ang aming mga district superintendents, ang lahat ng mga manggagawang pastor at diakonisa. Salamat po sapagkat pinagkalooban mo kami ng gayong pagkatawag. Tulungan mo po kami, O Diyos, patuloy na palakasin, patuloy na ihayop sa mga lugar na kung saan naghihintay ang mga ligaw na kaluluwa. Maging ang aming minamahal na bansang Pilipinas, ang Cagayan de Oro, Panginoon, Iligan City, na dumanas, Panginoon, ng malakas na pagdaloy ng tubig mula sa kabundukan, na nagbunga, Panginoon, ng pagkawala ng maraming buhay, Panginoon. Kahabagan niyo po ang mga pamilyang nagdurusa, ang mga mahal sa buhay na nagkakaroon, Panginoon, ng kahapisan at kalungkutan at sipayo. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Malampasan nila ang gayong trahedya. Nawa ang mga tulong ay tunay na makarating po sa kanila. Maging ang buong daigdig, Panginoon, dinadalangin po namin ang kapayapaan at ang pagkakasundo-sundo ng lahat ng inyong mga nilikha. Mga ibabaw, O Diyos, ang iyong mabuting balita sa buong daigdig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. We greet thee on this happy morning.
Jesus, to thee be all glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang masaganang biyaya, waswas at pagpapala mula sa ating Diyos sa mga nasa langit. Ang pag-ibig, kapagat pagligtas ng ating dakilang Panginoong Kristo, ang kaaliwan, gabay at pag-iingat ng banal na Espiritu ang sumainyong lahat sa inyong mga tahanan at sa inyong mga hanapbuhay mula ngayon at magpakailanman. Amen. Oh, hail King Jesus, all hail Emmanuel, King of kings, Lord of lords, bright morning star. And throughout eternity, I'll sing his praises, and I'll reign with him throughout eternity.